At ayan mga kakripto, balitang XLM at saka XRP naman po tayo dito. Sabi po sa title ng ating balita dito ay Pundit says, "Watch this now if you own any XRP or XLM." Ayan. Mga kakripto, meron ba kayong hawak dyan or kasama ba sa inyong mga holdings itong si XRP o XLM? Kung oo, ay kailangan po ninyong panoorin ang video na ito. Yan, dito po sa mundo kasi ng cryptocurrency, madalas nating makita ang mga investors na nagtatanong kung aling digital asset ba ang mas magandang hawakan para sa kanilang hinaharap. Sa gitna ng iba't ibang pagpipilian, dalawang pangalan po ang laging pinagtatalunan at madalas pagkambingin dahil po sa kanilang layunin sa market. At yan ay si XRP at ang Stellar XLM. Pareho po silang kilala pagdating sa cross-border payments, tokenized finance, at pagkikipagtulungan sa mga kilalang financial institutions. Pero sa taong ito, may isa pong kilalang analyst na nagbigay ng kanyang malinaw na pananaw kung aling token ang mas nakakaaliw ang potensyal para sa ating mga portfolio. Kaya pag-uusapan po natin dito ang mga detalye kung bakit mas pinapaboran ang isa kaysa sa kabila. Nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng mas malawak na kaalaman sa ating mga ginagawang desisyon ngayong taong ito. Kaya bakit nga ba laging pinag-uusapan itong si XRP at saka si XLM? Marami po sa atin ang nagpapasya kung dapat ba nating dagdagan ang ating holdings na XRP o kaya naman ay XLM. Ayon po sa pananaw ng analyst dito na si CryptoX Iman, ang dalawang network na ito ay magkatulad na nagbibigay ng mga solusyon para sa cross-border settlements, central bank digital currencies or CBDCs, tokenized real-world assets, custody solutions, pati na rin sa decentralized applications. Sa kabila ng mga pagbabago sa market nitong mga nakaraang buwan, pareho po silang patuloy na nagpapalawak ng kanilang ecosystem at nakikipagtulungan sa mga pangunahing institution sa buong mundo. Sa aking opinyon, napakaganda po ng dalawang proyektong ito dahil hindi po sila magkalaban kundi magkaalyado sa pagbabago ng financial system. Gayunpaman kung titignan po natin ang kasalukuyang sitwasyon ngayon pong August 2026, natural lang na hanapin natin kung saan mas lalago ang ating pinagpagurang pera. Ang bawat network ay may kanya-kanya pong lakas, ngunit ang pagpili kung saan ilalagay ang ating pondo ay nangangailangan po ng masusing pagtingin sa kanilang mga numero at market capitalization. Hindi lamang po basta base sa naririnig natin sa paligid. Ngayon ay alin ba ang may mas mataas na growth potential sa dalawa? Ipinahayag po ni CryptoX Iman na inaasahan niyang parehong aabot sa kanilang mga bagong all-time highs. Itong si XRP at saka XLM sa susunod na malaking market cycle. Subalit binigyang diin niya na si XRP ay nag-aalok ng mas mataas na upside o potential na paglago kung pagbabasihan natin ang paghahambing ng market capitalization. Ipinaliwanag niya na kung si XRP ay aabot lamang sa kasalukuyang market cap ni Bitcoin ngayon, ang presyo nito ay maaaring tumaas ng humigit kumulang 18 times. Ayan. Or 18 beses na posibleng pumalo po mula sa $20 per token. Sa kabilang banda naman, tinatayang kung si XLM ay lalago hanggang sa maabot ang kasalukuyang market cap ni XRP sa mga susunod na taon, maaari po itong umabot ng halos $2 per coin, na katumbas po ng humigit kumulang 10-fold na pagtaas. Yan, or 10-fold increase. Sa aking opinyon, ang pagkakaibang ito sa market capitalization ang madalas na ginagamit na batayan ng mga eksperto para sukatin ang espasyo ng paglago o room to grow.
Para sa akin, ang 18 times na potensyal na XRP ay talagang nakakagulat at nakakaakit para sa mga long-term investors. Bagamat ang 10 times or 10 beses na XLM ay napakaganda na rin kumpara sa ibang traditional investments, ang layo po ng agwat ng dalawa pagdating sa projected upside ay nagbibigay ng mas mabigat na dahilan para mas pagtuunan ng pansin sa XRP ngayong taong 2026. Ito ay hindi po garantiya, kundi isang mathematical projection batay po sa laki ng kanilang mga kasalukuyang network value. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng historical performance ni XRP at saka XLM? Bukod po sa market capitalization, isa pang mahalagang bagay na binigyang pansin ay ang nakaraang performance o historical data ng dalawang asset. Ayon po sa pagsusuri, si XRP ay tumaas ng humigit kumulang 18,340% mula nang ito ay ilabas. Habang ang XLM naman ay nakapagtala ng tinatayang 6,395% na pagtaas sa kaparehong yugto ng panahon. Ayon po kay CryptoX Iman, malinaw na ipinapakita nito na si XRP ay mas consistent na naghatid ng mas malakas na pangmatagalang performance kaysa kay Stellar. Dagdag pa rito, pinunta rin niya na si XRP ay matagumpay na nakapagtala ng bagong all-time high noong nagdaang 2025 bull market. Habang si XLM naman ay hindi po tuluyang nakalampas sa kanyang nakaraang peak. Sa aking opinyon, ang nakaraan ay hindi naman nag-uulit ng eksakto. Ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng magandang pattern kung paano po tumutugon ang market sa mga asset na ito. Ang katotohanang nalampasan po ni XRP ang kanyang dating peak noong 2025 ay patunay na mayroon itong matibay na demand mula sa mga investors sa panahon ng pag-usbong ng market. Para sa akin, ang ganitong uri ng resilience ay nagbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa atin na si XRP ay may kakayahang bumangon at lumampas sa mga nauna nitong record kumpara kay XLM. Bagamat pareho po silang may magandang pundasyon sa technology. Ngayon ay dapat ba nating piliin ang isa lamang o mag-diversify na lamang? Sa kabila po ng kanyang malinaw na pabor kay XRP, paulit-ulit pong binigyang diin dito ni CryptoX Iman na siya ay nananatiling napaka-bullish kay XLM. Inilarawan po niya ang parehong cryptocurrencies bilang mga pangunahing hawak o holdings sa kanyang personal portfolio at hindi kayat po ang mga investors na pag-isipang magmay-ari ng pareho sa halip na mamili lamang ng isa. Sinabi niya na ang diversification o paghahati ng investment ay maaaring magbigay daan sa mga investors upang makinabang kung sakaling ang isa sa kanila ay mas mabilis na umangat sa magkakaibang yugto ng market cycle. Gayunpaman, ang tanungin kung ano ang kanyang pipiliin kung limitado lamang siya sa iisang asset ngayong taong 2026, ang kanyang sagot po ay nananatiling tiyak at pabor kay XRP. Ngayon sa aking opinyon, sangayon ako sa strategy ng pagiging balanse. Ang pag-iwas sa paglalagay ng lahat ng itlog sa iisang basket ay isang klasikong patakaran sa finance na hindi kailanman naluluma. Bagamat mas pabor po ang analyst kay XRP dahil sa market cap projections at historical performance nito, ang pag-iwan po ng espasyo para kay XLM sa iyong portfolio ay isang matalinong hakbang para hindi po mapag-iwanan sakaling mag-rally ang Stellar Network. Ang mahalaga ay malaman natin ang ating sariling risk tolerance at huwag pong magpadalos-dalos sa pagbili ng walang sapat na kaalaman. At ayan, sa kabuuan, malinaw po na si XRP at XLM ay parehong may malaking papel sa hinaharap ng digital asset market ngayong taong 2026.
Ang pagsusuri po na ibinahagi sa atin ay nagbigay ng liwanag sa mga numerong kinakailangan nating pag-isipan. Mula po sa market capitalization comparisons, mga potensyal na pagtaas ng presyo hanggang sa kanilang mga historical performance. Si XRP po ay lumilitaw na. Yan, lumilitaw po na may mas mataas na upside potential batay po sa kasalukuyang formula ng market. Ngunit ang pagpapahalaga sa diversification ay nananatiling susi sa isang ligtas at balancing portfolio. At ayun mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.